Kamusta kaibigan? Napakabuti ng Diyos sa atin sa araw na ito ng linggo, 29 sa buwan ng Disyembre 2024. Brad Calixto mula dito sa Negros Occidental. Kamusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting sitwasyon sa mga oras na ito. Ito po ang huling linggo sa buwan ng Disyembre at ilang araw na lang ho ay magpapalita tayo ng taon. Papunta na ho tayo sa 2025. Lord willing, January ho ay magkikita-kita ho tayo. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Magandang umaga Pilipinas. Tayo po ay nasa Kabrad, Special Edition Sunday. Bro, Tata, Tanyesa, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya at Merry Christmas. At sa inyong parish priest. Maraming salamat po. Gusto ko lang batiin yung aking mother na si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Rizal. At yung aking mga kapatid, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, magandang umaga. Si Buddy, magandang umaga. Alitz Digit, magandang umaga po. God bless. Merry Christmas po sa inyo, Digit family. Ganun din yung aking si Buddy, si Bimbim, ang kanyang anak. Si Paulo, si Picoy, ganun din si Roxy Esme, kanilang mga anak. Magandang umaga sa inyo. Si Julie, si Rondi, andyan sa bahagi ng Pangasinan, si Buboy, saka si Sheila at yung kanilang mga anak. Magandang umaga po. Kay Ate Lydia at sa lahat ng mga kapatiran dyan sa bahagi ng Asingan, Pangasinan. Yam T. Montejo, magandang umaga po. Good morning, Brad Calix. God bless, ang sabi niya. Si Raydan Garcia, good morning, Brad Calix. May the Holy Family bless you always. God bless. Salamat po, Garcia family. Ganon din kay Darling May Peñaflor, si Bonga. Maraming salamat. Sabi niya, good morning, Bro Calix. Maraming salamat mga kapatid for joining sa ating Sunday edition broadcast ng Kabrad. Pinabati ko rin si Bishop Patricio dito sa Diocese ng Bacolod, si Father Dominic Diramas at yung mga kasamahang mga pari dyan sa Diocese, Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng mga staff, si Reverend Father Hubert Habeliana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish sa Barangay 35. Magandang umaga po si Reverend Father Breden Ray Gamal, ang Spiritual Advisor po ng CFD. Maraming salamat. Sa buong tropa ng Catholic Faith Defenders, kay Doc Ray Intilla, magandang umaga sa buong pamilya, kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente si Harvey Angke, ang Vice President George Aquiles, ang Secretary saka si JB Akma, Treasurer, si Al Manila and Company, maraming salamat. Ganoon din sa tropa dyan sa Granada, si Bro Herald Deloso, ang presidente si Pepito Barbon, ang Vice President si Jem Essentialis, si Rod saka si Rex at ang buong tropa ng Catholic Faith Defenders. Ganoon din sa kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, magandang umaga Padre, at sa inyong makasamahan dyan. Kahapon nag-celebrate si Bro Noe Dora ng kanyang 51st birthday. Ilang taon lang naman yung tanda ko kay Bro Noe. Tayo ay 54, siya ay 51. Pero hindi nagkakalayo, ano? Pero kung titignan mo, mas kuya ko si Bro Noe, di ba? Bro Noe, nako, maraming salamat po at looking forward po tayo sa ating tambalan by January.
Kay Japheth Jade Andrade, magandang umaga po. God bless. Merry Christmas. Salamat for joining sa ating broadcast. Nagpapasalamat po tayo sa buong tropa ng Binalbagan Servants of Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy. Magandang umaga po. Merry Christmas mga kapatid. At Bro Pabs Gonzales, maraming salamat. Kay John Englis, ang grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, saka kay Joseph Benedicto. Magandang umaga po. God bless. Sa Pesma Plaza Israel, magandang umaga po at o tanghali dyan. God bless sa mga kaibigan natin na patuloy na nanalangin po sa ating broadcast. At sa buong grupo ng Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat for praying. Romeo Togonon Lenteria, magandang umaga po. Salamat for joining sa ating broadcast, kapatid. Lenteria family, God bless. Merry Christmas. Samahan nawa kayo ng Panginoon Diyos. Sa San Juan de Pomoceno Parish Church, kung saan bahagi si Brad Calix dito sa Sumag, bahagi ng Bacolod, pinabati ko yung aking pare na si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Padre. Ganon din kay Reverend Father Robert Christopher Dobles at sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent. Sister Malu ng Pastoral Council, magandang umaga po, at si Bro Bernardo Apoyon. Opo. Sige, mamaya na itong ibang announcement. Diretso na po tayo sa word sa ating gospel for today, mga kapatid. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, pangkat 2, mga sitas na 41 hanggang 52. Luke chapter 2, verse 41 to 52. At ito po yung ating makikita. Sa wikang banyaga, ito po ang sabi, every year the parents of Jesus went to Jerusalem for the Passover festival. Rico Samaco, magandang umaga, bro. Shoutout daw doon sa mga taga-Imo City. Bro, magandang umaga sa inyong parish priest. At pakilagay nyo next time yung pangalan po ng iyong pare. Rico Samaco, maraming salamat mula dyan sa Imo City. When Jesus was 12 years old, verse 42, they went to the festival as usual. When the festival was over, they started back home. But the boy Jesus stayed in Jerusalem. His parents did not know this. They thought that he was with the group, so they traveled a whole day and then started looking for him among their relatives and friends. They did not find him, so they went back to Jerusalem looking for him. On the third day, they found him in the temple, sitting with the Jewish teachers, listening to them and asking questions. All who heard him were amazed at his intelligent answers. His parents were astonished when they saw him, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been terribly worried trying to find you." He answered them, "Why did you have to look for me? Didn't you know that I had to be in my father's house?" But they did not understand his answer. So Jesus went back with them to Nazareth, where he was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. Rod Nicolas de, magandang umaga, bro. God bless sa buong pamilya. Merry Christmas. Ganon din kay Dodds Lanod. Happy Lord's Day, kapatid. Watching from Cebu City. God bless. So makita natin dito ang eksena, si Jesus, yung kanyang parents, si Mary saka si Joseph, ay nasa templo. Okay, nasa Jerusalem ang location. At kasama rito yung kanyang mga relatives. Now, ang sabi rito, every year the parents of Jesus went to Jerusalem. Bakit po Jerusalem? Dahil nung panahon na yon, ang Jerusalem ang sentro pagdating sa pagsamba. Nagpupuntahan pa yung mga tao sa pali-paligid, nagtatravel sila, wala pa naman hong sasakyan nun na masasabi natin na mabilis ang pagtatravel, kundi kalabanan ng mga tao nung panahon na yon ay naglalakad po sila. At mapapansin nyo,
Mahaba-haba pong pagta-travel yan. At pag nagta-travel ang mga tao noon, by group. By group. Na 12 taon si Jesus Christ noong panahon na ito. At sa ating konting research, nag-research tayo, what is the normal behavior ng isang 12 taon na lalaki? Alam mo sabi ni Google? Ang normal daw na behavior ng 12 taon gulang na lalaki ay ganito. Una, he will be spending more time with his peers than with you. Kalabanan sa mga edad na 12 anyos sa mga lalaki, mas mahalaga sa kanila yung mga kaibigan nila. Kaya po tayo ng mga magulang, kung hindi natin alam ito, nagugulat tayo bakit lagi wala sa bahay. Bakit laging mas masaya sila doon sa mga kaibigan nila, sa tropa nila. Kasi ganun po talaga ang bata. Bata pa si Jesus, 12 anyos eh. Sabi ni Romeo Togonan Lenteria, watching from CFD Buhisan Chapter, Mary Help of Christian, Paris, Cebu City. Salamat bro Romeo. So una, he will be spending more time with his peers than with you. Huwag na ho tayo magtaka doon. Kaya yung mga nagpaplanong mag-asawa later on, at least may idea po kayo kapag lumaki-laki na yung anak ninyo, pagka 12 anyos na, mas natutuwa sila doon sa kaibigan nila kaysa sa inyo, sa atin, di ba? Yung mga anak ko malalaki na ho Yung aking panganay 16 na po Yung aking pangalawa 15 anyos. Yung aking mga anak sa unang marriage ko na namatay yung aking may bahay, nasa 36 na yung panganay ko na pastor May sariling pamilya na po yun. At yung pangalawa po ay ganun din, may pamilya na. So, may mga apo na ako doon, bagamat medyo maliliit pa yung mga anak nila, no? May 2 akong apo. Lolo na po si Brad Calix. Pero itong 12 anyos na to, na-experience namin to sa aking mga anak. Nang sila ay ganitong edad, hindi mapakali. Gusto lagi nasa labas Opo. Ano pa, he will be particularly interested in getting approval from them. Mapapansin nyo, yung mga bata na gantong edad, 12, mas nakikinig sila sa kaibigan nila. Kasi, bakit nakikinig sila? Kasi sila lagi kasama Lalo na pagkatapos sa school, pag-uwi, parang lalabas na kagad, di ba? May kausap na yung mga tropa nila, yung kasama nila dun sa klase nila na taga dun din sa kanila. At pag may mga desisyon, kinukonsider nila yung kaibigan nila kaagad. Babaeng Katoliko, magandang umaga po. God bless. Happy Lord's Day po, Bro Allen family. Salamat babaeng Katoliko. Salamat po for praying at sa pagsuporta sa ating ministeryo dito sa FB. So, interesado sila na kukuha siya doon ng approval sa mga kaibigan niya. Ano pa? Ito yung panahon, 12 taon. Lalaki, pinag-uusapan natin dito Bro Christian Paul Gailan, maganda umaga bro. God bless sa buong pamilya. Maari maka-experience ng confusion sa kanyang gender identity. Opo. Etong mga gantong edad na 12. Hindi nila alam kung lalaki ba sila, babae. Ayon to sa pag-aaral Opo. Marvin Basta Abaw, good morning bro, happy Lord's Day, Feast of the Holy Family, watching from Zamboanga City. God bless us all, Ave Maria. Bro, salamat Marvin Abaw family, shout out sa lahat ng buong tropa natin dyan sa Zamboanga City at sa inyong parish priest God bless. Ganun din kay Samuel Hinayon Kayakay. Good morning bro, God bless. Sabi ni Samuel Kayakay, watching from Silang Cavite. Mabuhay po kayo lahat dyan, Kayakay family. Ito po yung nakikita natin dito, si kapatid na Apple, maganda umaga, good morning, Brad Calix, sa lahat ng mga viewers natin, happy family day. The same to you Apple, God bless sa buong pamilya. Ito yung na-experience nung 12 taon. Confusion sa kanyang gender identity at yung kanyang body image. Ito po ay galing kay Google, Ano ba yung tinanong natin siya what is normal behavior for a 12-year-old boy? Si Jesus nung panahon na tong nasa templo kasama ang parents niya, 12 taong gulang Kaya minabuti nating mag-research ng konti, tanungin si Google, ano ba ang masasabi niya sa 12 taon? Yan. Ano yung normal na behavior?
Yung mga bata daw sa ganitong edad ay maari hong makaranas ng stress. Palagay ko sa Panginoon, hindi naman siya na-stress ba siya? O, tignan natin mamaya. Because etong panahon na to, nakaka-challenge yung pag-aaral di ba? At yung mga gawain sa paaralan. Kaya no wonder may mga bata gantong edad, parang ayaw nila yung mababa grades nila. Tapos kapag nagfe-fail sila, hindi nila matanggap yun Kasi nga sa panahon natin, ganun yung mga bata ganun sila lumalaki. Yung environment nila di ba? May kinalaman yon. Pagdating sa bahay, ganun din po. Kaya nga kung hindi malusog yung ating tahanan, una siyempre, yung spiritual na aspeto nito, pag hindi nag-guide ng tatay, ng nanay, yung spirituality ng mga bata, ang laki ng problema. Huwag lang natin turuan yung mga anak natin maging magaling sa paaralan. Yung ba academic ba? Ini-remind ko sa mga anak ko kasi mga anak ko magagaling. Academic yung mga anak ko. Hindi ako academic Oo, nasa average lang ho tayo na estudyante sa ating panahon Jojo Galiste, magandang umaga bro Watching from Manila, God bless. May mga ganito, hindi nila matanggap. Kaya minsan nagkukulong sa kwarto, naapektuhan yung kanilang performance. Lalo na pag may mga mabababa ang grades, no? Kasi gusto nila nagtatap sila. Now, going back sa ating Panginoon, sa kanyang sitwasyon. Kada taon, yung kanyang magulang nagpupunta ng Jerusalem para sa Passover Festival. Mahalaga to sa mga Hudyo, mga kapatid, itong Passover Festival na ito. Kasi ito'y isang pista, at kasama na rito ang pagsamba, masasaya ang mga tao rito. Pag sinabi mong Passover, babalik ka sa Old Testament. Ano ba nangyari? 'Di ba? Na ang nangyari doon ang sabi ng anghel, sige, lagyan nyo ng dugo ang inyong pintuan. Okay. Pag dumaan yung anghel na pumapatay dyan, lalagpasan yung mga anak ninyo. Okay? Lalagpasan yung mga anak ninyo. Yun yung Passover. Mahalaga po yun na pagdiriwang sa mga Hudyo. At sabi ng Bible, ng ating ebanghelista na si Lucas, 12 taon ang ating Panginoon. At ito ay nakagawian, mga kapatid. Kaya lang nagkaroon ng problema. Yung pauwi na sila, akala nung mga magulang ni Jesus, magkakasama pa sila. Kasi pag naglalakad sila, naglalakad kasi mga tao nung unang panahon, by group yan by clan, by group, naglalakad dyan isang araw na lakaran yan nakakapagod dyan. Akala nila, kasama lang nila. Siyempre, bata pa si Jesus nung panahon na yan, baka yung mga katropa niya, nandun siya sumasabay, naglalakad papuntang Nazareth. Pero nung nagtatanong-tanong yung nung parents niya, teka muna, nasaan si Jesus? Nasaan si... Usually, nanay gumaganyan, di ba? Nasaan na siya? Parang wala naman dito. Ikaw ba naman normal nawawala anak mo, hindi mo hanapin, di ba? Di hinanap nila. Mantakin mo kung nasa kalagitnaan na sila, tapos wala yung anak nila. Anong instinct yun sa magulang, di ba? Lalo sa mga nanay. Nawawala. Nagpapanik Nagpanik ba si Maria noong panahon na hindi natin alam, hindi naman sinabi. Probably nagpanik. Hinanap nila, balik sila na naman doon sa Jerusalem. Mantakin mo, nung pagbalik nila doon sa Jerusalem, hinanap ho nila at nakita nila pangatlong araw niya. Pangatlong araw na nung makita nila si Jesus. Okay. Ngayon, yung makita nila sa verse 46, on the third day, yun, sa wakas nakita rin nila. Nasaan si Jesus nung makita nung mag-asawa? Nasa templo. Ano meron sa templo? Ang sabi ng Bible, sitting with the Jewish teachers. Mga taong simbahan yung kausap niya. Ang ginagawa ni Jesus, nakikinig siya sa kanila, asking questions. At yung mga Jewish teachers na to, namamangha dahil matalino si Jesus sa kanyang edad na 12 taong gulang. Yung kanyang mga sinasagot sa kanilang usapan, matindi. Ngayon, nang makita nila yung anak nila nandun nakikipag-usap sa mga religious people, may grupo nag-uusap. Sabi rito
Son, bakit ganito ginawa mo sa amin? Okay. Ano, ano bang hinablot ba ni Mary yung pinahiya ba si Jesus? Wala naman sinabi. Naka-record na lang dito yung usapan. Pero yung kilos, yung facial expression ni Mary, nung palagi ko medyo nakakunot ang noon ni Maria nung makita niya anak niya si Jesus. Hindi natin alam. Wala namang nakalagay sa Biblia. Ang naka-record lang yung sinasabi. Son, why have you done this to us? Your father and I have been terribly worried trying to find you. Natural lang ba na mag-worry si Maria nung panahon na yon? Dapat. Instinct yun ng nanay. Di ba? Ito nangyari kagabi, makwento ko lang. Yung aking mga anak, nagpaalam, alis sila. Punta sila sa isang kainan dyan sa downtown sa Bacolod. Ano pa yan? Alauna pa yan sila na umalis eh. Hindi pa sila nakakabalik. Tapos nung kinontak nung misis ko, kasi misis ko ganun talaga, maalalahanin yan eh. Oo. Tawag nito, may nangyari eh. So, dumating yung kaibigan ng anak ko, sa imbis na maasikaso niya yung kanyang kapatid, yung aking panganay na anak, inasikaso niya yung kanyang kaibigan. So, sa madaling salita, ako medyo hindi ako panatag sa ganong sitwasyon. Bagamat sabihin na natin, foul yun para sa akin yung ginawa ng panganay ko. Pero kumalma lang din ako. Pero syempre, dahil yung anak ko, medyo hindi sanay yan na naiiwan, yung aking babae na anak. Hindi yan sanay eh. Medyo may takot yan sa paligid niya eh. Medyo naalarma ako bilang tatay. Normally, gano'n naman eh. Lalo na pag babae yung anak, no? Medyo napaka-protective ko eh, bilang tatay. Kasi first time ko magkaroon ng anak na babae. Puro lalaki yung mga anak ko eh. Medyo protective tayo. Tumantakin mo, nagpapahinga na ako, tapos biglang sabi nung asawa ko sa akin, may problema, mukhang hindi sila nagkikita-kita doon sa lugar na binabanggit. Nalarma ako. Tapos sabi ko, saan ka ba? Saan ka ba ang location? Pinuntahan ko pa doon. So nagmotor pa ako, gabi pinuntahan ko doon nagmamadali ako kasi di ko alam kung anong pwede mangyari sa anak ko eh. Pagdating ko doon, at least kumalma yung anak ko kasi nakita niya na yung tatay niya. Tapos yung anak ko nandun lang din. Ilang metro yung layo. Luciano Torrente, magandang umaga. From Leyte, salamat. Rick De Llosa, Garsuta, maraming salamat mula dyan sa Rangani, province ng Mindanao. Maraming salamat. So the moment na makita ko ng anak ko, kumalma yung anak ko. Kasi kilala ko yung anak ko eh. Walang ibang pwede makakilala niyan, tayo lang na magulang. Kaya mahalaga sa atin yung sensitive tayo sa need ng anak natin. Hindi lang tayo nagpo-provide ng pera pagdating dun sa nila sa school. Importante lang din yung alam mo yung gagawin mo sa mga moment na gano'n. Jojo Galiste, maraming salamat for joining sa ating broadcast. So mga kapatid, dito sa tagpo na ito, medyo iba yung iba yung tono. Medyo galit yung nanay, si Mary. Kung titignan mo. Kasi sa paraan ng pagtatanong niya. Siguro nakakunot ang noo. Kasi tandaan nyo, kapag narrative yan, pag kwento, ilagay nyo yung sarili nyo doon sa kwento para mas ma-appreciate nyo, lalo na pag narrative. Ganun ho kasi yung tamang base. Pag nagbabasa kayo, pag nanonood kayo, di ba? Nanonood kayo ng anumang pelikula. Para mag-gets nyo, ilagay nyo yung sarili nyo doon sa eksena. Para iba kasi yung dating kaysa yung normal mo binabasa yung narrative, yung kwento. Kaysa yung nilalagay mo sa eksena yung sarili mo. Ikaw si Maria. Imaginein mo na ikaw si Maria habang binabasa mo to. Ikaw si Joseph habang binabasa mo to. Ikaw si Jesus habang binabasa mo to. Ikaw yung mga Jewish leaders nito habang binabasa mo to. Iba yung dating sa'yo. Okay, nagigets natin, mga kapatid. Iba yung dating. Ang sabi ng anak,
bakit niyo ako hinahanap? Alam mo sa konteksto natin yan, hindi maganda yan eh. Di ba? Kinakausap ka ng nanay mo, tapos yung sagot mo parang, especially po sa amin sa mga taga Luzon. Opo. We value respect. Now, sinasabi ba natin walang respeto si Jesus dito? Hindi oh. Iba kasi yung kultura eh. Now, we have to understand, hindi ito kultura ng Pilipinas, yung binabasa mo. Hindi ito. Middle East concept ito. Near East ito. Iba yung kultura. Kaya nga nung napunta kami rito sa Negros, medyo shocking sa akin ng konti kasi we value respect sa Tagaluzon eh. Importante sa mga anak namin na nagsisay ng po at opo. Opo. Tapos kapag medyo may edad yung nagsasalita sa iyo, you pay attention. Ganon kami sa Luzon. Hindi kami nambabastos ng kausap. Kasi we value that, mga Taga-Luzon. Kung may edad yung kausap namin, we pay respect talaga. Maingat kami magsalita. Mas nakikinig kami sa may edad sa amin. Yan ang kultura ng sa Luzon. Pero dito sa Negros, medyo iba. Pa dito nakita mo, sumagot dito, oh, why did you have to look for me? Sabi ni Jesus, didn't you know that I had to be in my Father's house? Oh. Jessica Arcay Torrente, good morning bro Calix, watching from Matapay, Hilongos, Leyte. Maraming salamat ha. Oo. Bakit nyo ako hinahanap? Hindi nyo ba alam dapat nandun ako sa tahanan ng aking ama? Mga kapatid, you try to understand yung kwento. Hindi ho nang babasto si Jesus, hindi ho. Ito'y normal na usapan ng mag-ina. Hindi ho. Pero ang sabi lang ng Bible, but they did not understand his answer. Oh. Hindi nila maintindihan yung kanyang sagot. Now, tandaan nyo, no? Si Jesus, 12 taon. At itong eksena na to, medyo sa tingin ko, medyo to kay Mary, yung ganitong sagot ng kanyang anak. Ang naka-record lang, hindi nila naintindihan. Pareha sila, si Joseph saka si Mary, yung panahon na ito. Now, ang gusto kong bigyan ng highlights dito, mga kapatid, itong talatang 51, 52. So pagkatapos noon, yung eksena na yon, na naiwan si Jesus sa Jerusalem, nakipag-usap si Jesus sa mga religious people, namangha yung mga tao sa kanya, okay? Tapos yung kanilang pagsagot ni Jesus sa kanyang anak. Ang dulo, ang sabi, verse 51, so Jesus went back with them to Nazareth. Yung Nazareth, ito yung lugar talaga kung saan lumaki si Jesus. Dito niya in-spend yung kanyang pagiging kabataan. Hindi na ho nakwento sa gospel eh. Tahimik ko ang Bible pagdating doon. Ano nangyari sa kanya sa pagitan ng 12 anyos hanggang 30 anyos? Ano nangyari? Kasi at the age of 30, nagsimula nang magministeryo si Jesus eh. At meron nila siyang 3 taon na magministry sa lupa. Ano nangyari sa kanya ang edad na 13 anyos hanggang 29? Diki Kabantugan, magandang umaga. Ganon din kay Maribik Cabato Largo. Maraming salamat for joining. Ano nangyari? Wala hong binanggit ang Bible. Pero we can assume, ito'y parang theological opinion natin. Since na karpentero yung tatay ni Jesus, naging karpentero din si Jesus. Okay. Na kung ipipicture mo yung katawan ng ating Panginoon nung siya'y teenager, okay, yung kanyang young adulthood, palagay ko maskulado rin ang katawan niya kasi batak sa trabaho, okay? Katulad ng tatay niya na karpentero. Alam naman natin yung mga karpentero, mga magaganda ang katawan niyan, talagang sanay na salay sila sa trabaho. And probably ganyan ang pwede nating ilarawan sa ating Panginoon. Ang sabi ng
sabi ng talata, naging masunurin si Jesus nung kasama niyang kanyang parents. Doon sa Nazareth, doon siya lumaki, naging obedient siya sa kanyang mga magulang. Oh. Celso Lasona, Malasarte, maganda umaga. Maraming salamat for joining. His mother treasured all these things in her heart. So mapapansin mo rito sa mag-asawa, mas hina-highlights ni Lucas yung karanasan ng nanay. Yung karanasan ng nanay. Importante po ito. Kaya mapapansin nyo, itong mag-ina, si Jesus saka si Mama Mary, yung relationship po ay napakaganda ho. Kaya nga sabi natin, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung idea na si Jesus Christ lang ho yung bigyan natin ng pansin. Kundi nandun lagi yung kanyang nanay. Nandun lagi yung kanyang nanay. Bagamat hindi highlights dito ng talata si Mama Mary, pero yung point na yung kanyang anak, inasikaso niya. Nasubaybayan ni Maria yung kanyang anak sa paglaki nito. Mula sa pagsilang sa kanyang pagiging kabataan ni Jesus, nasubaybayan. At ang nailagay lang dito na itong bata na ito na si Jesus, na eventually naging matured din later on, naging masunurin. So mahalaga to sa isang pamilya na yung example ni Jesus na masunurin. Na kung may mga kabataan dito nakikinig sa ating broadcast, mahalaga po ito. Isa sa mga dapat nating mabigyang pansin yung ating pagiging masunurin sa ating mga magulang. Of course, on the other side, yung ginawa ni Mary at ni Joseph, naging responsable silang mga magulang. Kasi kung irresponsable yung yung dalawa na ito, wala hong lalaki ba si Jesus ng normal na bata? Baka baka iba na yung ginawa niya. Baka iba na yung ginawa niya. Kung sakasakaling etong si Jesus ay nag-iba yung kanyang buhay. Pero sabi ng Bible, yung kanyang nanay, si Mary, nandito lang sa puso lahat yung mga nangyayari. Now, Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. Ano makikita mo rito, mga kapatid? Ano yung makikita mo rito tungkol kay Jesus? Normal pong nabuhay si Jesus. Normal siya. Siya 100% tao. Hindi po siya katulad ng sinasabi ng ibang mga nangangaral na hindi siya tunay na tao. Siya ay phantom lang. Siya ay anino lang. May ganun turo Hindi ho. Siya po'y literal na isinilang ni Birheng Maria. Normal na nabuhay bilang kabataan, naging adult sa edad na 33, namatay po. Naging masunurin po siya. He grew both in body and in wisdom. At ang sabi ng talata, gaining favor with God. Ang maganda nito, pagdating dun sa kanyang relasyon sa Diyos, sabi rito, he gained favor with God. Kasi nga po, ang paniwala natin si Jesus Christ ay anak ng Diyos, di ho ba? Nag-iisang anak ng Diyos. Makapangyarihan din katulad ng God the Father. Co-creator din katulad ng God the Father. Siya po'y tagapagligtas. Now, hindi lang po siya lumaki sa kanyang katawan at nagkaroon siya ng wisdom. Hindi lang favor with God, kundi doon sa tao. Importante ito, mabalanse ito, Naging balanse ang buhay ng ating Panginoong Yesus. Balanse ang kanyang buhay. Pa sa kanyang physical, okay. Kanyang mental, okay po. Yung kanyang relasyon, spiritual, okay po. At yung kanyang ugnayan sa tao, okay po.
Kaya ayun ang masasabi natin, no, dito sa ating Panginoong Hesus. At hindi po tayo nagkamali ng kinikilala na si Jesus is one day, He will be coming back para po sa kanyang iglesia. Opo. At naniniwala po tayo, mahalaga po ito, nabigyan nating pansin itong mga gantong salita ng ating Panginoon Diyos na malaki po ang may tutulong nito. Yung anong makikita mo rito sa worship, no? Ano yung pwede mong asahan? Sabi nga natin, pagdating sa worship, ito yung intimate encounter ng simbahan at ng mga miyembro nito at yung presensya ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, mahalaga po ito na matutunan natin na bilang mga miyembro ng tunay na simbahan ng ating Panginoon Diyos. Asahan natin dito, mga kapatid, yung pagpapatuloy ng yung kahalagahan ng pagdalo sa misa, no? Importante po yung unang tatlo, no? Yung sacrament of baptism, kung saan doon po ibinibigay, doon tayo nagiging anak ng Diyos. Okay? Doon nagsisimula ang lahat. Doon ibinibigay ang banal na Espiritu. Doon yung pinaka-entrance natin, pinaka-entry natin. Pangalawa, doon sa Sacrament of Confirmation na mas pinalalakas pa ang buhay pananampalataya natin, na ang pagkilos ng banal na Espiritu ay mas pinalalakas po tayo, tinuturuan tayo ipaglaban yung ating pananampalataya. At pangatlo, yung Eucharist, no? Napaka-importante ito. Kaya importante sa atin bilang mga Katoliko na natututunan ho natin ang kahalagahan ng pagdalo sa misa. Opo. Nagpapasalamat tayo sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti. Ang Panginoong Jesucristo ay balanse po siya. Hindi po siya tao lang, kundi siya po 100% Diyos. Medyo hindi yan maintindihan ng karamihan, pero yan po yung aral ng yung ating simbahan. At yung pagiging napakahalaga rito, yung pagiging masunurin, no, ng ating Panginoong Jesucristo. So mahalaga po itong mga bagay na itong kinukwento natin dito, na I hope na ito po ay nakakatulong sa atin. Okay po. Alright, yung ating announcement, antabayanan niyo po yung ating tambalan ni Bro Noe, January. Hindi pa ho fix kung anong araw, pero probably Monday and Friday po. Monday or Friday. Ipagdasal ninyo kasi ang magiging problema lang dito, yung time niya. Kasi ang broadcast natin alas 6 hanggang alas 7. So I don't know kung nagbo-broadcast din siya ng ganyang oras. So tignan natin, ipagdasal po natin yung tambalan na yan next year. At yung ating pagbabalita po, alas 12 ho yan hanggang alas 12:10. So ipagdasal po ninyo si Brad Calix na bahagi po ng ating programa ay yung ating pagbabalita po. Meron po yung local news, meron siyang national news, meron siyang international, at meron po siyang Vatican news. So yan po yung mangyayari. Suportahan niyo po yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Diyan po natin nilalagay lahat yung broadcast natin, yung mangyayaring pagbabalita, yung tambalan ni Bro Noe sa ni Brad Calix. Diyan po lahat yan sa State of Grace TV. Suportahan po natin yan, mga kapatid. Opo. So magkikreate po tayo ng GC para sa mga OFWs natin na makasama. Yan po ay once a week, kwentuhan, balitaan, panalangin, at merong konting Word of God. So meron tayong ilan ng mga kasama rito na overseas, meaning sa labas ng Pilipinas. So panalangin po natin na ito po ay gamitin ng ating Panginoon Diyos. At yung ating Catholic Prayer Warriors Global Initiative Network ay yung ating GC ay okay na po yan. At kung sa tingin nyo ito yung mahalaga na dapat kayo maging kabahagi nito, yan po ay open. Kung kayo po ay open lang. Ito po ay Monday to Friday, alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Kung may time kayong sumama, 1 oras lang ho tayo. Si Sister Apple po yung bahala sa atin dito. So, antabayanan lang po ninyo yan.
Mamaya po, 29, Sunday, alas 5:30 sa Diocese po ng Bacolod, alas 5:30, inaasahan na po tayo doon na magbi-meet tayo sa Sacred Heart Seminary. Meron tayong pilgrim walk. Diretso tayo mula sa Sacred Heart papuntang San Sebastian Cathedral. Pag nandun na ho tayo, meron tayong Eucharistic celebration bilang pagbubukas doon sa Jubilee Year 2025. So inaasahan po na ang bawat isa na dadalo ay magdadala po ng kandila, kandila na may covering ho. At lahat ng mga parishes na magjo-join sa Diocese ng Bacolod ay inaasahan din ho na magdadala ng kanilang estandarte ng kanilang patron saint. Opo. So yan po ang dapat nating i-consider ho na makadalo tayo mamaya. Alas 5:30 ay ang gathering natin doon sa Sacred Heart. Alas 6:00 ng gabi ay maglalakad na ho tayo. Magkakaroon tayo ng pilgrim walk papunta sa San Sebastian. At pag nandun na ho tayo ay magkakaroon po ng isang Eucharistic celebration. Factbusters, tignan ho natin ito. Kung gusto nating mas lumalim pa sa ating mga turo, ay punta kayo doon sa Factbusters PH sa YouTube, The Beloved Catholic. So tignan din ho natin yan. Mahalaga po yon kung paano natin ipagtatanggol yung ating pananampalataya laban sa mga anti-Catholics. At dito nga ho, may mga nagjo-join sa atin dito ng mga nanggugulo eh. Napapansin nyo, etong unmasking lies na to, at yung iba pa ng mga kasama niya rito nanggugulo ho sa atin. Kaya ho, pag-pray natin, yung mga taong ito ay gumalaw ang Diyos sa kanila kasi malibang ang Diyos ay gumalaw sa kanilang buhay, ang buhay nila walang pagbabago. Manggugulo lang sila for life. At ang masama nito, baka amutan sila ng kamatayang pisikal at pagsisihan nila to sa dulo. Opo, yung ating panalangin ay sana ho ay mamulat sila doon sa katotohanan. Yun yung ating panalangin. Opo. So yan po yung ating ilang mga announcement, and Lord willing, bukas sa ating regular broadcast, i-share po natin yung ibang mga announcement natin. Ito pa pala. Yung aming simbahan po rito sa Bacolod na San Juan Nepomuceno Parish ay magkakaroon po ng dinner for a cause. Yung malilikom po dito ay pambibili po namin ng helicopter ceiling fan. So sa mga kaibigan natin na kayo po'y bahagi ng Bacolod, ng diocese, at kung nais ninyong makibahagi po sa aming proyekto, ay pwede po tayong mag-usap. Kung makikita tayo mamaya doon sa Pilgrim Walk, kung nais po ninyo sumuporta, ay patungkol dito, ito po ay 500 pesos ang kada isang ticket. So ipag-pray po natin na ito po ay makakatulong. Sa ating station, DYAF, sa Bacolod, sa Negros, maaari po kayo makinig sa ating station, DYAF 1143 kHz. Maaari kayo mag-drop by dyan lang yan sa downtown. Magkakatabi lang po yan na San Sebastian Cathedral, Bishop's House, at yung nasa gilid po niyan ay yung ating station na DYAF. Drop by lang po kayo doon kung may pagkakataon po kayo. Alright, tayo po'y mananalangin na mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat nakita namin ang buhay ng Panginoon na balanse. At siya po ay naging masunurin sa kanyang mga magulang doon sa Nazareth. Nakita rin namin mahalaga kay Jesus yung usaping espiritual. At sa panahon namin, ito yung pagdalo sa simbahan, pagdalo sa misa, na katulad ng Panginoon Diyos ay mahalaga sa Kanya na siya ay nasa templo. Ang maganda nito ay araw-araw ang misa sa Katoliko at maaari lang kaming mamili nung mga dapat naming oras na posible na pwede po sa amin. At ang mahalaga po ay maging aware kami kapag nasa simbahan kami na ito ay para sa Panginoon, hindi ito para sa aming sarili, at mahalaga rito ang paghahanda. Nagdarasal po kami na maging balanse po kami. Hindi lang kami dapat nagtatrabaho, negosyo, pag-aaral, mga investment. Mahalaga po lahat yun, pero mas
dapat i-prioritize namin sa itong 2025 yung aming spiritual na buhay. Maganda kasi mas maging maraming pakinabang kapag inuuna ang Diyos. Lord, samahan niyo kami sa maghapong ito. Makita namin ang sarili namin na handa po kami sa pagharap sa inyo. At yung mamayang hapon po na event sa Pilgrim Walk dito sa Bacolod ay pagpapalain niyo po. Dalangin namin ang iyong gabay, ang iyong patnubay, na sana ho maging magandang panahon sa Pilgrim Walk na yan hanggang sa pinaka-highlights po yung Eucharistic Mass bilang selebrasyon paikisa po namin sa Jubilee year etong 2025. Maraming salamat, Ama, sa bagay ito. Dalangin namin ang inyong pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po mga kaparian sa kanilang mga homilies po dito sa buong Pilipinas. At sa lahat po ng mga tagapakinig namin sa broadcast na ito, ang inyong pagpapala ang siyang sumaamin. Na patuloy kaming babalanse sa aming buhay pananampalataya na si Kristo ang pinakabida sa aming buhay. At huwag namin kaligtaan ang turo ng simbahan. Alamin namin to, yakapin namin to, ibahagi namin to, at isabuhay po namin ito. We just want to thank you. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga kaibigan for joining sa ating broadcast sa mamaya Pilgrim Walk, 5:30, assembly time dyan sa Sacred Heart Seminary, at Lord willing ho, maging magandang panahon sa gabi at para ma-enjoy po natin yung ating celebration dyan sa San Sebastian Cathedral. Once again, sa ngalan po na aking may bahay, si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Maraming salamat for joining. To God be the glory. Ingat po kayo.